Magandang umaga sa ating lahat. Good morning! Talagang napagod po ng morning. Alam niyo bakit? Napakainit na pagtanggap ng buong Barangay Sagad sa buong Giting at Pasig. Kaya maraming salamat po. Kanina po nga, nangangamay po ako. Sabi ko sa nanay, sabi ko, Nay, baka pwede yung humingi ng supporta sa inyo. Sabi niya sa akin, ba, syempre, pwede naman. Sabi ko, kasi yung puro poster na kalaban yung date niya. Sabi niya, huwag mo pansinin yan. Sila lang nagkabit yan. Dito, straight giting kami. Kaya nakakatuwa. Alam nyo, yan ha. Pag sinabi kong straight giting, ang sisigaw ng tao, straight Vico. Diba? Alam nyo bakit? Simple lang naman eh, diba? Si Mayor Vico nagbigay ng pride sa Pasig. Tama ba? Pag kayo nasa labas ng Pasig, nalaman kayo ay taga-Pasigin. Ano sinasabi? Ang swerte ninyo, ang galing ng Mayor ninyo. Tapos sasabihin, sana, pati kami, makalipat na kami sa Pasig. Diba? Kaya nandun na Amerika eh. May award si Mayor Vico. Anti-corruption champion, Mayor Vico Soto. Pinagmamalaki natin, di ba? Pinagmamalaki natin si Mayor Vico. Kaya na po medyo ang masakit, dahil sa politika, ang dami yung mga lumalabas na fake news. Ang dami mga kwento na alam natin hindi totoo. Ang dami kasinungalingan na ginagawa para sirain ang isang tao ng bigay ng dangal sa ating dito sa Pasig. Pero alam ko ang mga may ng Pasig matatalino, hindi basta-basta naniniwala. Kaya alam ko, lalo-lalo na itong darating na eleksyon, ibigyan natin si Mayor Vico ng landslide victory. Ang totoo naman, tumindig po si Mayor Vico sa isang plataforma ng malinis na pag-gobyerno, itinatawag kong good governance. Ang sinasabi ng iba, hindi daw importante yung good governance. Pero ito, explain ko sa inyo bakit importante po ang malinis na pamamahala. Pag-upo ni Mayor Vico ng 2019, ang budget ng Pasig ko ay 10 billion pesos. Fast forward na po tayo, tinamaan pa tayo ng pandemya. Nag-lockdown po tayo, wala pong komersyo. Ibig na bumaba ang budget ng ating lungsod, tumaas pa. In 2022, naging 13.5 billion. In 2023, 15 billion. 2024, 17 billion. Ngayon, 2025, 22.4 billion pesos na po ang budget ng ating lungsod. Ba't ko po binabanggit ito? Dahil habang lumayaman ng ating lungsod, dumadami po ang programa at proyekto, ang resources ng ating pamahalaan para ibaba sa tao. Paano? Example, ang senior citizen natin, nandito pa ako mga senior. Usapan natin muna yung mga social services natin. Ang senior citizen natin, hindi po mapagkakaila na ang ating budget for OSCA, ang Office of the Senior Citizen Affairs, pinakamalaki po ito sa buong history ng ating lungsod. Umaabot na ng 477 million. Si senior citizen parang humingan. Dati, ito, tanongin niyo mga sarili ninyo kung totoo o hindi. Bago lubuhin mo si Mayor Vico, ang senior citizen pinipili kung sino may benepisyo. Tama mali. Ngayon, lahat ng ating senior citizen may benepisyo na. Tama ba? Basta kayo ipasigayin nyo, makakatanggap kayo ng benepisyo. Yung pamaskong handog na tinatawag, yung sinasabi ni Pao, na dating na 3,000 pesos. Eh pag upo mo na Mayor Vico, anong ginawa niya? Sabi niya, umiporto naman tayo. Ba't din tayo natin sila bigyan ng local senior pension? Kaya nakapaglit na rin yung Pao kanina yung sigurado. Itong taon na to, sabi rin ni Mayor Vico, kung meron pa tayong pondo, dagdagan natin, i-expand na rin natin yung senior pension natin. Pati na rin yung ASS ng 4,000. Bigyan na rin natin nila ng senior pension. Isa pa rin bawa pa lang yan. O susunod, solo parent. Ang mga solo parents natin, alam naman po natin, ha? Ang Pasig ay isa sa 5 na syudad sa buong Pilipinas na nag-implement ng Solo Parent Act na nagbibigay ng suporta, 1,000 pesos a month yan natatanggap ng ating mga qualified solo parents. No? At dito sa Pasig, ang solo parents po natin, rin-respeto natin. Ang solo parents natin, dinakahala, dinaarugan ng ating pamahalaan.
hindi po natin dapat pinapastos. So po, ang PWD sector po natin. Nakita po ni Mayor Vico. Oh, may photo pa tayo, ba't di natin alagaan ang ating mga PWD? Nakasalan na po sa ating City Council, malapit na rin mo namin ipasa yung ating bedridden PWD. Magkakaroon namin kayo ng social pension itong taon na ito. Thank you! Ulitin ko, lahat ng mga ito kailangan ko ng pondo. Dahil mayaman natin lungsod, dumadami ang programa. Lipat naman tayo sa edukasyon. Education. Bakit education? Kasi kami po'y naniniwala na ang tao ay dapat bigyan ng sapat na kaalaman para magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Walang ibang shortcut sa buhay. Ako po magsasabi sa inyo na kahit anong bigay ng ating pamahalaan, hindi po magiging sapat para yumaman tayo. Ngayon, nagkakalat ang ayuda, di ba? Ang ayuda, ano bigas? Ba't yun natatawa? Marami bang bigas dito? Pati grocery? Ba't sabi ng iba, sawang-sawang na daw sila sa lugaw? Ano ba ibig sabihin no? Lugaw na. Bago ba ng eleksyon, meron bang bigas, grocery at lugaw? Ha? Yeah. Pero ito po mga kaibigan, wala kami kasama, no? Kapag meron pong ganyan konting biyaya. Dahil, ano na yan sabihin na natin, sabi nga rin iba, mahirap daw talikuran ang biyaya. No? Pero wala po akong kilala na tao o pamilya na gumanda buhay dahil lamang sa ayuda. Tama ba? Kaya, ang ayuda ngayon meron, bukas wala na. Tama? Pero ang dami ko nakausap dito sa Sagad Ang sabi sa akin, Vice, nagkalatak na gas dito, pero huwag kayo mag-alala. Hindi binibenta ng taga-Sagad ang kanilang pagkakas. Kaya, alam ko, dito sa Sagad, talagang mulat na, bisita ang tao. Naniniwala ako na ang mga taga-Sagad, buong-buo ang prinsipyo. Okay. Tagawag natin. Salamat, Ngayon, mga kaibigan, pabalik ako sa education. Nakalimutan na tuloy sa education. Babalik ba nga ayuda? Balik tayo sa education. Okay. So, 2 weeks ago, nandyan po ako sa Nagpayong kami. Nasa Nagpayong po kami. May lumapit po sa akin, sabi niya, Vice, ako yung dating leader mo nung tumakbo ko ngayon ng 2007. Kasi lumaban po tayo nun. Dahil sayang, hindi na nakaupo nun. Kaya lang masakit, kami, yung anak ko, scholar ng PLP. Nung natalo tayo, tinanggal yung aking anak bilang scholar. Mga medyo masama akong kwento, makakaiyak po yung kwento, makakatugo po ng puso. Pero sabi ko nga, marunong naman ang Diyos. Kasi, kung 2019, ginawa niya naman Mayor si Mayor Vico. No? At totoo lang naman, marami rin nangamba noon kasi may mga scholar din nung araw. Di ba? Na baka pag magpalit ng administrasyon, ipapamagya, magtanggal ng mga scholar. Pero, ang tanong, anong ginawa ni Mayor noong 2019? Imbes na magtanggal ng scholar, nagdagdag pa siya ng scholar. Mula 11,000 scholars sa 2019, ngayon 25,000 na po ang scholar natin. Ulitin ko tumami yung scholar natin dahil yumayaman ang ating lungsod. Okay? Hanggang college ka, meron na tayong libre ngayon. Nung araw, di ba ang PLP may bayan? Kalahati niya binayaran po ng ating mga magulang, kalahati po subsidized sa gobyerno. Pero, ito, hindi nyo lang. Ngayon, alam nyo, libre na yung PLP. Alam nyo bakit libre? Hindi nyo alam to, no? Libre ang PLP dahil meron po isang congressman na gumawa ng batas na nagpapaaral po sa ating mga anak na masibenyo. Alam mo kung sino yun? Yan po ang ating congressman. At saka hindi nyo po nalalaman, itong batas na ito, hindi po ito batas para sa Pasig lamang. Lahat po ng kabataang Pilipino
Pilipino sa buong Pilipinas ay nakakapag-aral na ng libre sa lahat ng state, universities, and colleges dahil po sa Congressman ng Pasig, Congressman Romano Abula. Napakaswerte po natin talaga dahil education is the priority ng inyong mga leaders. And dito po sa Pasig ngayon, para patunayan yan, noong 2022, kasi noong 2019, di ba sila lang naman ni Mayor Vico ang magkasama ni Congressman eh. Wala po silang Vice Mayor at saka mga konsihal noon. Nung nabigyan nyo kami pagkakataon magkasama-sama noong 2022, ang isa po sa mga unang priorities namin na pinasa ay isang programa para sa college education. College education na hindi po pinitignan yung ranking. Kasi sa PNP by ranking, pinakamatatalino po, binibigyan pa pagkakataon. E sabi namin, paano naman po ang mga kababayan natin na gusto mag-aral na hindi masyadong matatalino, pero hilig silang magsikap, magtyaga, at hilig silang mag-aral ng mabuti. Dito po, naumpisahan yung Pasig City Pag-asa Scholarship Program. At ngayon, proud po kung may report sa inyo na halos 2,000 na po ang kabataan Pasigueño na nakakapag-aral sa Pasig Catholic College at dito sa Arellano University ng libre. Sagot po ng inyong lokal na pamahalaan, may allowance pa. Bakit? Dahil dito po sa Pasig, hindi dapat maging malaki ang kahirapan para maabot natin ang pangarap natin sa ating mga anak na makapagtapos ng kolehiyo. Ang pangarap po natin, lahat ng gusto mag-aral ng college, dapat makapagtapos o mabigyan ng pagkakataon makapagtapos. Ang first year po ng implementation, 120 million po ang nakalaan na pondo. Yung first year, magiging second year. So magdadoble po yan. 240. Yung second, magiging third year. Magdadagdag pa tayo, magiging 360. Yung hanggang maging fourth year, 480 million. Halos kalahating bilyong piso po. Almost half a billion pesos ang nakalaan na pondo para po sa Pag-asa Scholarship Program. Ito po tanong ko sa inyo, paghanap kayo ng ibang lungsod na nagbibigay ng ganyang kalaking prioridad para lang makapagtapos ang ating mga kabataan Pasigueño. Wala na pong iba. Ito na po pinakamalaki, isa sa pinakamalaking college scholarship program, private college scholarship program sa buong Pilipinas. Why? Dahil po kami naniniwala na pag makapagtapos ang inyong mga anak, mas malayo ang makarating nila sa buhay. Kaya, pag-uusapan po nito yung kanyang education pathways. Ito po ang gagawin natin priorities sa susunod na pagkakataon. Kung bibigyan niyo po kami ulit ng tiwala. Alam naman po natin, hindi naman po ang lahat ng ating kabataan ready o college ready. Yung iba ho, gusto magtrabaho agad. Ang problema natin, kulang po tayo sa mga skills training. So dito po tayo magbibigay ngayon ng priority. Na bigyan natin sila ng technical, vocational, enhancement, and skills training na inamatch natin sa kailangan ng industriya. Para sa ganoon, pagkatapos sila mag-training, pagkatapos sila mag-aral, whether it be 6 months, 1 year, or 2 years, diretso na po sana sa trabaho, magkakaroon na sila ng maayos na kapubuhay o maayos na hanap buhay. Yun po ang priority natin sa susunod na pagtatapos. Mahuli na lang po ito. Ayan, ano yan, education po tayo. Next, ang healthcare. Ito po kailangan ko mabanggit, no? Kasi sinasabi na ng mga kalaban, nagtatayo daw ng kung anong mga building na naman. Alam natin ang hospital po natin, dalawa. Di ba, meron tayong Pasig Home Medical Center at meron tayong PCDH. Ang PCDH natin, kung di nyo po nalalaman, Pasig City General Hospital natin ay multi-awarded hospital po yan ng Department of Health at ng PhilHealth. Isa po yan sa pinakakompletong local government-owned hospitals. Ang problema po ng ating PCDH, palagi sa puno. Pero ngayon, ang capacity na, di ba ako na-explain ni Councilor Eric kanina, pati nasa puso meron ng capacity. Hindi ka na pupuntang heart center, no? Ang PCDH ay located po sa boundary ng Maybunga at ng Cainta. Kaya po palaging puno yan, at sana naririnig kami ng aming mga kalaban, dahil
Maganda yung ating ospital, pati yung taga-Kainta, pati po yung sa mga kapitbahay ng bayan sa Rizal, dyan po tinatakbo. Kausap ko po yung medical director ng PCGH. 30 to 40% na mga emergency cases na tinatakbo po dyan, galing po sa lalawigan ng Rizal. Ngayon po, pati ba naman yun yung kasalanan namin mga Gonzales? Eh ayon po sa batas, pag may emergency, hindi mo pwede ipagtago yan. Kailangan mo gamutin. Kaya nga, anyway, alam nyo, nakakapagod kasi minsan eh. Kung i-explain ka, gagawa ka ng kwento, hindi naman nila alam yung totoong storya, di ba? So, anyway, noong 2022, anong ginawa ni Mayor Vico? 2022 pa, nalaman na po namin yan. Sabi ni Mayor Vico, anong gawin na natin? Imbis na magtayo tayo ng ospital, may expansion na naman tayo. Basta tuloy-tuloy upgrade natin ng PCGH. At the same time, yung ating children's hospital, gawin na natin siya ng isang general hospital pa. So, noong 2023, naglanto ng pondo upon the instruction ni Mayor Vico ang ating City Council ng 350 million pesos para po i-upgrade ang ating Pasig Hope. Ngayon, Pasig Hope Medical Center na. Mula 60 bed capacity lang po yan. Ngayon, doble na po, 120 bed capacity na siya. Dito yun po sa Kabayanan, hindi nyo alam, mas malapit po sa inyo. Kaya hindi, sinasabi pa na ng mga katunggali namin, gusto nyo magtayo, eh ginagawa na po natin. Diba? Kaya, sana maging mapanuri po tayo, no? Maging mapanuri. Ang healthcare po natin, para alam nyo, ang nakalaan na pondo po para sa healthcare natin is 5 billion pesos a year. Alam niyo bakit? Kasi dito lang sa Pasig, isa tayo sa mga unang lungsod sa buong Pilipinas na highly compliant sa Universal Healthcare Law. Meron po tayo tinatawag na no balance billing. Pag kayo ay taga-Pasig, na ospital kayo sa ospital ng ating lungsod, lalabas kayo ng ospital, ang city po ang magbabayad, wala kayong gastos. So mga kaibigan, yan, na-explain ko na. Ulitin ko, paano nangyayari na kaya gumastos ang ating lungsod sa mga programang katulad na ito? Dahil po yung mayaman ng ating bayan. Bakit yung mayaman ng ating bayan? Nung araw kasi, nung araw, magbabayad ka ng 100, sasabihin sa'yo, Nay, yung 100 mo, makakatibig ka ng 40, 60 na lang bayad mo. Yung 30, may resibo. Yung 30, isang ka lang. Yan. Ganun po ang start ng araw. Tinanggal po ni Mayor Vico yan. At ginawa niya paano? Sa Office of the Mayor, inalis niya lahat ng korupsyon. Yung SOP, inalis niya. Kaya ang tao sa ilalim dapat sumunod. Alam niyo, napaka-importante po ng leadership by example. Kasi pag ang mayor corrupt, nasabihin ng vice mayor, teka muna, kung si mayor meron, dapat si vice mayor meron din. Nasabihin mga konsehal, teka muna, kung yung mayor at vice mayor meron, dapat yung konsehal meron din. Eh kung lahat meron, ano ba matitira sa tao? Wala na. Kaya nga dito sa Pasig, iba tayo. Kasi kung tumitindig tayo sa isang gobyerno ng malinis na pamamahala, kaya po yung sinasabi na hindi importante ang good governance, mali po sila doon. Pinaka-importante ang good governance. Ngayon, kailangan ko humingi ng tulong. Tulong dahil po sa ating mga konsehal. Noong last election, binigyan nyo kami ng 5 sa 6. 5 out of 6 ang binigay nyo sa amin dito sa District 1. Baka pwede naman itong 2025. I-6 out of 6 na po natin. Alam mo bakit? Ang konsehal po ang gumagawa ng batas. Dati po ang konsehal ginagawa. Pagdating na sa pagsulat ng batas, binibigay na lang. Pagdating sa floor, sinususpend yung rules, pinapadepensa yung mga department head. Ngayon, hindi po pwede yung pinagbawal mo yung
Pag hindi ka marunong magdepensa ng batas na sinulat mo, hindi ka dapat maging konsihal. Kasi trabaho mo yan eh. Ang trabaho natin ng konsihal, maghintay ng perang dumaan sa pera. Totoo po ito. Inalis ko po yung ang dating financial assistance na dumataan po sa vice mayor at councilors noon, tinanggal ko lahat. Alam niyo bakit? Kasi akala natin ang babayad. Bibigyan ng 500 si nanay, 1,000 si kuya, o 500 na naman dito. Yung pala, binubulsa milyon. Inalis ko po yung lahat. Ngayon kahit siko, wala nang dumadaan sa palad namin. Ano yun? Kami transparent po kami. Ang pondo po nakalaan para sa social assistance nasa 70 million pesos. Nararamdaman nyo ba yung 70 million nung araw? Kala natin ang mabayad, bigay na 500, yung pala 70 million na. Ang naka-budget, tinanggal ko po lahat yun. Ngayon yung mga konsyal ninyo, ang inuuwi na lang pera nila sa mga bahay nila, galing na lang po sa kanilang mga sweldo, wala na pong iba. Ang totoo. Kaya nga, bigyan niyo po kami ng mga tunay at totoo. Na pareho po yung prinsipyo, pareho yung direksyon. Kasi marami po tayong kailangan gawin. Marami na tayong napagtagumpayan, pero marami pa po tayong kailangan gawin. Malayong panlaban na to. Kaya kami sana nakikiusap na i-straight na po natin ang ibig ng masik. Okay, magpahuli na lang. Anong number namin tatlo? 1, 4, 3. Ano yung sabihin nun? Hindi, I love you too. Number 1, Dennis Juan, Roman Romulo. Number 4, Mayor Vico Soto. Number 3, Vice Mayor po, Dodon Salosi. Maraming salamat po.